Ang spring offensive ng Rusya ay biglang nagkaproblema na walang sinuman ang nakakita na darating. At hindi ito bagong drone o isang Western wonder weapon na bagong gawa mula sa pabrika. Ito ay isang 60 taong gulang na Amerikanong howitzer na itinapon na ng karamihan sa mga hukbo ilang dekada nang nakalipas. Noong Abril 2, inanunsyo ng 52nd Brigadang Artillerya ng Ukraine na may dagdag silang 200 at 3 mm, 110A self-propelled howitzers sa arsenal nila. Para sa marami, parang wala lang ito. Parang naglilista lang sila ng sangkap sa likod ng cereal box. Pero hindi balewala ang M100 at 10 isa ito sa pinakamalaking kanyon ng Amerika na may gulong. Ang 110 ay nagpapaputok ng 200 at 3 na bala. Samantalang karamihan sa artilyeryang ginagamit sa digmaang ito ay nagpapaputok ng 100 at 55 na bala. Sobrang nakakasira na ang mga balang yon. Pero ang 200 at 3 mm ay ibang usapan na. Bawat bala nito ay higit sa 200 libra ang bigat. Iyan ay 72 kilo ng malalakas na pampasabog at lumalabas ang bala sa kanyon ng mahigit 700 metro bawat segundo. Kapag tumama ang ganung bala sa matibay na bunker o pinatibay na sistema ng trinsera, hindi lang ito nasisira, guguho pa ito. Sapat ang radius ng pagsabog nito para burahin ang buong pwestong pandigma at paligid. Sa paghahambing, ang 100 at 55 mm na bala ay 75 libra. Ang 110 ay nagpapalipad na mahigit doble ng bigat sa bawat putok. Gamit ang rocket-assisted na bala na natanggap ng Ukraine kasama ng mga howitzer, bawat isa ay kayang tumama hanggang 30 kilometro o mga 18.5 milya. Maharing ilagay ng Ukraine ang mga ito malayo sa frontline. Magpaputok ng 200 libra na bala sa Russian command post o imbakan ng bala at saka lilipat ng lugar. Ang 110 ay may track chassis at 400 at 5 horsepower na diesel engine na umaabot ng 34 na milya bawat oras sa kalsada. Dahil sa lakas nito, may ilang kahinaan din ito. Pangunahin dito, kailangan ng 13 katao para mapatakbo. 5 ang sakay sa kanyon, 8 na sa tracked cargo carrier na may mga bala. Mas mabagal din ang rate of fire nito kaysa sa mas maliliit na howitzer. Opisyal, 3 putok kada 2 minuto ang pinakamabilis o 1 putok bawat 2 minuto kung tuloy-tuloy. 2 lang ang bala na kayang dalhin ng sasakyan. Pagkatapos ng ilang putok, kailangan mag-reload mula sa supply carrier. Madali ring masira ang hydraulic ramming system na naglalagay ng mga balang artillerya na tumitimbang ng 200 libra sa chamber. Pwedeng lampasan ng crew gamit ang manual rammer na parang mabigat na bakan na poste. Pero sobrang hirap nito at nakakaapekto sa bilis ng pagpapaputok.